So finally guys, nandito na yung aking result. At ito nga guys, magkaiba nga siya doon sa aking pinag-check-upan una. Kasi dito hindi ko makikita kung ano yung itsura ng x-ray ko kasi nandito sa loob ng CD. Wala akong computer kaya hindi ko siya makita. Pero ito din nga guys, ang resulta, yung binasa ng doktor sa akin. Kaya nga pala, nagpa-ultrasound na rin pala ako guys. After ko mag-mammogram, advice naman sa doktor sa akin na mag-ultrasound ako. Kasi nung binasa na niya yung mammogram ko sa x-ray, paliwanag niya sa akin, hindi pa gaanong nakikita ang mga bukol ko doon sa mammogram x-ray. Kasi sa edad ko, nagsisimula pa lang na tumutubo yung mga cyst na bukol na yon. At sa edad kong 42, hindi pa gaanong nakikita ang mga bukol na tumubo sa akin sa pag-x-ray. Kaya nag-advise sa akin na magpa-ultrasound ako. Pero ang paliwanag niya sa akin, wala talagang problema ang mga cyst na tumubo sa akin dahil yon ay mga tubig lang siya ang laman. Katulad din siya nung una kong check-up na ganun din ang advice dito sa pangalawa. Kaya wag daw ako mag-alala kasi hindi daw delikado yung mga tumubo na bukol sa aking breast. Tama lang daw siya ng mga cyst na tumubo sa akin. At yun nga din, nagtanong-tanong na rin din ako lahat-lahat ng nasa isip ko para makasigurado ako sa aking mga ginagawa. Tulad ng una kung tinanong sa kanya ano nga ba ang dahilan bakit ako nagkaroon ng ganitong cyst. Dala lang raw daw yun nung pagkakaroon ko ng gatas noon. Nung ako ay manganak at nagkaroon ng gatas sa breast. Kaya sabi ko, paano siya mawala? Sabi ni Doc, pag lumaki ang cyst ko at maramdaman ko ang mga sakit-sakit, kailangan siyang operahin. Ang pag-oopera lang daw niya ay tutusukan lang siya ng karayom. Yung parang hihigupin lang siya para maalis yung mga tubig sa loob. Kaya kung hindi magbabago ang laki sa cyst ko, hindi na kailangang operahin siya. Kaya may observation akong follow-up 1 year. Yun nga din, tinanong ko na rin din, normal lang ba itong maramdaman ko na nananakit yung breast ko after kong mag-workout? Hindi ba ito bawal? Hindi ba nakakasama ito sa aking breast? Sabi niya, hindi. Normal lang daw yun dahil nagalaw yung muscle ko. Kung tungkol naman sa mga pagkain, kung mayroon ba akong dapat iwasan, ang sabi niya, wala. Kaya nakampante na ang isip ko guys kasi natanong ko na lahat ang gusto kong itanong. Kaya ito lang guys ang update ko dito sa pangalawa kong check-up. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na maganda ang resulta ng aking mammogram at ultrasound. So guys, after nga namin makuha yung resulta sa check-up, ito kumain muna kami dito sa restaurant ng kainan ng mga Pilipino. At ito nga, napasubo na naman ako dito sa mga nakakain namin ngayon. Dahil nga natukso na naman ako, marami na naman akong nakitang masasarap na pagkain. Kaya nag-order ako ng mga gusto kong kainin. Yun, na-miss ko nga kumain yung sizzling beef. At yun, nag-order din ako ng sinigang na isda na tanigi. At yun, yung kasama ko, yung pansit lang yung kanya. Tsaka lumpiang Shanghai at may fried chicken. At tsaka halo-halo. Yung in-order ko nga guys, yung pinili ko lang yung may mataas na protina at may mataas din na calories. Pero okay lang. Cheating day na naman ako. Babawi na naman ako nito sa susunod na araw. Tara, kain po tayo mga guys. Thank you for watching. When I'm with you, the world feels quiet. I talk a lot, but now I fall silent.